Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakapag-preach po ulit ako. Salamat kasi 3 Sunday po merong hindi po natuloy yung series, 3 linggo. Pinagpapasalamat ko po yun kasi nakapagpahinga. Si Brother Rolando, si Pastor Woody, nung Big Sunday. Kaya nawala tayo sa series natin. So, babalik lang po ulit tayo sa series natin sa 1 Corinthians. And pina-check ko naman po yung mensahe ko kay Kuya. Sabi niya, okay na. Okay na rin. Parang napilitan siya. Kasi wala nang time para i-edit eh. So, nung sinabi niya yun, talagang okay na. Parang nagaanan na yung loob ko. Wala naman siguro akong masasabing mali ngayon. So, ayan, nung nakaraang linggo pa, ayan, 3 Sunday po kasi tayo nawala eh. Sinimulan po natin yung book ng 1 Corinthians. And sa introduction, nakita natin kung bakit sinulat ni Paul to. And review lang po ulit tayo. Yung church sa Corinth, hindi naman po sila maliit. Hindi rin sila mahina. And sa totoo lang po, marami silang spiritual gifts. Marami rin pong believers. Makikita natin na kumikilos po yung Diyos sa kalagitnaan po nila. Pero kasabay din noon, marami ring problema yung unti-unting pumapasok sa loob ng church. Dahil yung Corinth, nasa lungsod na sobrang influence ng kasalanan and pag-iisip ng mundo. Unti-unti naapektuhan na rin yung paraan ng pag-iisip at pamumuhay ng ilang mga believers. Kaya ngayon, sumulat si Paul para ituwid and ibalik yung tingin nila kay Christ. Halos bawat chapter po ng 1 Corinthians, may isang issue na inaayos si Paul. Pero mapapansin natin na lahat po ng yon, iisa lang yung gusto niyang mangyari. Na ang church ay mamuhay sa paraang karapat-dapat sa mga taong kabilang kay Kristo. Ngayon, pagdating naman sa verse 1 to 9, mapapansin natin hindi agad nagsimula si Paul sa confrontation. Hindi niya agad nilista yung mga maling ginagawa ng Church of Corinth. Bago niya harapin yung problema, pinaalala muna niya kung sino sila dahil kay Kristo. Pinaalala niya na sila ay tinawag ng Diyos, pinatawad kay Kristo, and pinagkalooban sila ng lahat ng kailangan nila para manatili silang matatag sa kanilang pananampalataya. At higit sa lahat, pinaalala rin ni Paul na faithful ang Diyos. Hindi sila mananatiling matatag dahil magaling po yung Corinth. Matatag sila dahil ang Diyos mismo yung patuloy na kumikilos sa buhay po nila. And napakagandang reminder lang nun kasi bago baguhin ng Diyos yung paraan po ng pamumuhay natin, lagi muna niyang pinapaalala kung sino tayo dahil sa gospel. Yung obedience hindi nagsisimula sa guilt. Nagsisimula yun sa grace. Hindi tayo sumusunod para tanggapin po tayo ng Diyos. Sumusunod po tayo dahil tinanggap na tayo kay Christ. Well, anyway, ngayon naman pagdating sa verse 10, biglang bago po yung takbo ng sulat ni Paul. Tapos na yung opening niya. Ngayon, sinimulan niya ng isa-isahin, harapin yung mga problema ng church sa Corinth. Yung unang problemang hinarap ni Paul is yung division po sa loob ng iglesia. And bakit? Kasi alam po ni Paul na pag hindi nagkakaisa ang iglesia, maaapektuhan po yung testimony ng church. Na pag yung mga mananampalataya is nagsimula ng magkanya-kanya, magkampihan, and ilagay yung focus sa tao imbis na kay Christ, unti-unti nawawala yung larawan ng gospel na dapat na nakikita po sa loob ng iglesia. Kaya sa passage po natin ngayon, makikita natin yung panawagan ni Paul sa bawat mananampalataya. And ito po yung message ko sa umagang ito sa mga nagsusulat. Sinend ko to kay Kuya pero naiklian ako parang putol. Pero yun, parang pinaganda ko ng kaunti. So, ang mensahe po natin sa umagang ito, Paul calls believers to reject division by pursuing unity in Christ
and keeping the gospel at the center. Paul calls believers to reject division by pursuing unity in Christ and keeping the gospel at the center. Ngayon po yung tanong na sasagutin natin, what does Paul call believers to do in response to the division in the church? What does Paul call believers to do in response to the division in the church? Isa lang po yung outline ko kasi yung isa application. Isang outline na may 3 subpoint. So what does Paul call believers to do? Be united in Christ. Verse 10, 13, and 17. So sa section po na to, papakita ni Paul na yung unity ng church, hindi lang po siya suggestion lang. Ang unity po is rooted mismo. Rooted mismo sa calling and authority po ni Christ. Yung unang-una makikita natin na yung unity po, again, hindi lang siya optional. Unity is commanded. In verse 10. Sabi niya, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Paul starts with a strong appeal. Sabi niya, I appeal to you, brothers, that all of you agree, and that there be no divisions among you. When Paul says, I appeal, hindi niya po sinasuggest lang to. Hindi ito friendly advice sa church. This is an urgent instruction coming from an apostle of Christ. Ibig sabihin, this carries authority. Kaya very important po yung praise na sinabi dyan na by the name of our Lord Jesus Christ. Meaning po, hindi galing kay Paul yung sinasabi niya. This is grounded in the authority of Christ Himself. Parang pinapakita niya sa church na seryoso to, na hindi to optional kasi si Jesus mismo yung pinanggagalingan ng instruction na to. Kaya yung tone niya is very direct and loving at the same time. Kasi sabi niya, brothers, kasi concern niya yung health ng church. Then sabi niya pa, that all of you agree. And hindi po ibig sabihin, pare-pareho po yung church. Pare-pareho po yung mga tao sa Corinth ng personality, preferences, or pare-pareho sila ng opinion sa lahat ng bagay. Di po yun yung sinasabi ni Paul. Kasi alam natin, imposible po na mangyari yon sa totoong buhay. And kahit sa panahon nila. So, ang point po dito, same heart, same focus as a church. Na kahit po may pagkakaiba-iba sila ng background, iisa po yung pinapatunguhan nila. Si Christ and yung gospel niya. Ibig sabihin, kahit may mga differences po tayo sa personality and sa iba po pong bagay, hindi po dapat yun yung nagiging dahilan para mahiwalay po yung puso natin sa church. Kasi yung center po ng church, hindi tao. Ang center po ng church, si Christ. Then sabi pa niya, that there be no divisions among you. Nag-research po ako, yung word na divisions, picture po siya ng something na napupunit or nagkakaroon po ng crack. So imagine nyo po yung tela na dahan-dahan po siyang dahan-dahang hinahati. Or wall, pader na unti-unting nagkakaroon po ng bitak. Ganun po. So hindi po to about sa simpleng misunderstanding sa loob ng church ng Corinth. This is already internal breaking sa loob ng iglesia. And Paul is addressing it early. Kasi alam natin na pag hindi na correct agad yung mga maliliit na cracks, nagiging malaking sira po yun. And dito nagsisimula yung conflict. Hindi po biglaan, pero paunti-unti. Usually, nagsisimula yan sa mga favoritism, comparison, pride, or hurt feelings na hindi na po naayos.
So parang sinasabi dito na wag natin i-allow kahit yung mga maliliit na cracks lang na magstay po sa loob ng ating iglesia. Then tinuloy niya, that you be united in the same mind and the same judgment, meaning the church should have same way of thinking when it comes to what really matters. Again, hindi about being identical sa lahat po ng bagay. Hindi to tungkol sa lahat. Pare-pareho yung gusto natin or personality natin. But when it comes to Christ, when it comes sa gospel, sa truth, dapat iisa yung puso po ng church. Ibig sabihin na kahit may pagkakaiba tayo, hindi tayo nagiging divided. So Paul is not saying avoid conflict. He is saying na wag nating hayaan yung ibang bagay na sirain yung unity na gusto ni Kristo sa kanyang iglesia. Kasi yung unity na sinasabi dito, hindi po siya gawa ng tao. It is unity that flows from belonging to Christ. The application. Church, madalas hindi man obvious po yung division sa atin. Hindi man laging merong nag-aaway, yung open conflict or away. Minsan tahimik lang po nangyayari to. Halimbawa po, may comparison between people. Maraming mga kanya-kanyang grupo. Yan. Na tayo-tayo na lang. Ayaw nating mag-reach out ng ibang mga bisita. Meron ding mga silent preference na mas okay si ganito kaysa si ganito. Or merong dumidistansya sa kapatid na hindi naman sinasabi pero nararamdaman po natin. And minsan iniisip natin, okay lang. Wala namang away. Pero pinapakita po sa atin dito na kahit yung maliliit na pagbabago ng puso natin toward other believers, mahalaga sa Diyos. Kasi pag unti-unti po tayong lumalayo sa isa't isa, kahit hindi man tayo nagsisigawan, kahit wala namang alitan, sumasalungat na po tayo sa unity na gustong buuin ni Christ sa kanyang church. So the question for us, ano po yung nag-hold together sa church natin? Personality ba? Yung friendship ba na nabuo natin sa church? Comfort ba? O si Kristo? Kasi if unity based on people, madali pong masira. Pero if unity is based on Christ, kahit magkakaiba po tayo, kaya nating magstay together. And here's the challenge. Hindi lang po tayo tinatawag to not divide, pero tinatawag din po tayo to actively choose unity. Meaning, we choose to stay connected even when it's uncomfortable. We choose to love kahit magkakaiba tayo ng personalities. We choose to serve even when preferences are not met. We choose to forgive instead of building distance. Kasi at the end of the day, hindi po tayo pinag-isa dahil perfect po tayo dito sa loob ng church. Pinag-isa po tayo dahil iisa yung Panginoon natin. So if Christ is truly our center, then unity is not something we force. It is something we protect. Ngayon, pagtapos po makita na yung unity ay commanded, pinapakita naman ngayon kung saan talaga dapat nakatayo. Hindi lang po ito utos na dapat po nating sundin. Meron pong malinaw na pundasyon. And dyan si Christ. Kaya sa subpoint ko na pangalawa, unity is grounded in Christ. In verse 13. So sabi dyan, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Ngayon, after sabihin ni Paul, to be united, ngayon sinasabi niya bakit hindi dapat magkaroon ng division ang church. Sabi niya, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? And these are rhetorical questions. Meaning, obvious po yung sagot. Hindi po dapat sila para sagutin.
kundi para ipakita po kung gaano ka unreasonable yung division sa church. Sa pamamagitan po ng tanong na yun, binabalik ni Paul yung attention ng mga taga-Corinth kay Christ. Hindi sa mga leaders na pinag-aawayan po nila. Kaya isa-isahin po natin yung tanong niya. First, is Christ divided? Point ni Paul dito is hindi pwedeng hati si Christ. Kasi iisa lang po siya. So kung yung church ay katawan ni Christ, hindi rin dapat nahahati yung church. Kasi kung ang church ay nagkakaroon ng division, hindi na po nito pinapakita kung sino talaga si Christ. Malinaw po yung logic ni Paul. Kung sino si Christ, ganun din dapat ang iglesia. Dahil iisa po yung Panginoon natin, dapat iisa rin yung direksyon at puso po ng kanyang mga tao. Second, was Paul crucified for you? Dito, very direct si Paul. Tanong pa lang, obvious yung sagot. Hindi. Hindi si Paul yung namatay para sa kanila. Kasi sa Corinth, sa context nila, may problem sila na naka-attach po sila sa iba't ibang leaders. Kaya may mga nagsasabing, I follow Paul. I follow Apollos. Hindi pa. Kaya tinutuwid ni Paul yung mga maling focus po nila. Wala sa kahit sinong leader yung nagligtas po sa kanila. Dahil si Christ lang yung namatay para sa kanilang mga kasalanan. Kaya wala pong pastor, preacher, o leader yung kayang gawin yung ginawa ni Christ sa cross. Kaya malinaw po yung point ni Paul na hindi dapat maging sentro ng pananampalataya natin yung tao. Ang sentro natin, si Christ lang. Third, were you baptized in the name of Paul? So sa Bible, yung baptism po is pagpapakita ng pagkakaugnay ng isang mananampalataya kay Kristo. Kaya tanong ni Paul, sa pangalan ko ba kayo nabautismuhan? And malinaw yung sagot, hindi rin. Hindi sila nabautismuhan sa pangalan ni Paul. Nabautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Christ. Ibig sabihin, yung tunay nilang pagkakakilanlan and pagiging bahagi ng church is hindi nakabase sa leader. Nakabase sila kay Christ. Kaya malinaw din yung punto ni Paul. Hindi tayo kabilang sa kahit sinong pastor, preacher, or leader, kahit sino pa. Tayo po ay kay Christ. And dahil doon, walang dahilan para po ma-divide ang church based sa kung sinong leader yung gusto po natin. And sa tatlong tanong na yun, malinaw yung gustong ipakita ni Paul na yung church hindi dapat umiikot sa mga leaders. Umiikot dapat kay Christ. Kasi siya lang yung namatay para sa atin. Sa kanya tayo nakabilang. And dahil iisa lang si Christ, walang dahilan para ma-divide yung kanyang iglesia. Kaya yung pundasyon po ng unity, hindi yung mga taong sinusundan natin. Si Kristo lang. Kaya application, church, normal lang po na magpasalamat tayo sa mga leaders na ginagamit po ng Diyos sa buhay po natin. Marami po sa atin yung lumago sa pananampalataya dahil may mga pastor po na nagtuturo. May pastor po tayo na nagtuturo. May mga leaders po na nagde-disciple. May mga leader, or let's say, merong nag-i-encourage natin. These are gifts. These are gifts from God. And dapat lang po talaga natin silang ma-appreciate. Pero pinapakita din po sa atin na iba yung pagpapahalaga sa paglalagay ng tiwala. Pag yung confidence po kasi natin sa spiritual life natin is nakadepende na po sa isang tao, mali na po yung pundasyon natin. Kasi sa totoo lang po, tao lang. Si pastor, tao lang po kaming mga leaders. Pwede po kaming magkamali. Pwede po kaming mapagod. Pwede po kaming mawala. Pero si Christ, hindi po siya nagbabago. Siya lang yung namatay para sa atin. Siya lang yung patuloy na namamagitan para sa atin. Kaya tanungin po natin yung sarili natin. Pag nawala ba yung leader or yung pastor,
na gusto po natin, pinaka-ina-admire natin, mananatili pa rin po ba tayong tapat kay Christ? Magiging matatag pa rin po ba yung pananampalataya natin? Kasi kung si Christ talaga yung tagapagligtas natin, hindi dapat gumalaw yung foundation natin dahil lang sa tao. Pero hindi sila yung dahilan kung bakit tayo naligtas. They point us to Christ, but they are never meant to replace Christ. Kaya yung paalala lang dito, love your leader, pastor. Pray for them, honor them, but trust in Christ alone. Kasi sa dulo, siya lang yung namatay. Siya lang yung tagapagligtas nating iglesia. So kung si Christ yung dahilan ng unity ng church, ngayon pinapakita naman ni Paul kung ano yung dapat na sentro ng buong ministry ng iglesia. Yung mismong gospel ni Christ. Kaya sa pangatlong subpoint ko po, unity is centered on the gospel. In verse 17. Sabi niya dyan, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Ngayon, pinapakita ni Paul yung pinaka-focus ng ministeryo niya. Sabi niya, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Nililinaw ni Paul yung priority niya bilang servant ni Christ. Hindi siya sinend para maging focus po ng mga tao. Hindi rin para mag-build ng sariling pangalan or followers. Ang main calling niya is maipangaral po yung gospel. Hindi sinasabi ni Paul na hindi po importante yung baptism. Importante po yun, pero may tamang order. Kasi sa Corinth, again, yung context nila, yung mga secondary things nagiging primary po. Like kung sino yung nagbaptize sa kanila or kung sino yung leader na gusto nila. So sinasabi lang dito na wag nilang palitan yung sentro. Kasi yung center is not the messenger. The center is yung message. Then sinabi niya, not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Di sinasabi ni Paul na mali yung malinaw na pananalita. Ang concern niya po kung ano yung inaasahan ng mga tao bilang basehan ng authority sa preaching. Sa Corinth kasi, again, sa context nila, mahalaga po sa kanila yung eloquence and human wisdom. At nabanggit po sa atin ni Brother Alvin sa introduction yung convincing style and galing magsalita ng speaker. Kaya may tendency na i-elevate yung form ng message kesa po sa mismong message. Pero si Paul, intentionally, hindi niya ginagawang center yung galing ng tao sa kanyang preaching. Bakit? Kasi pag yung focus po ng tao nasa galing ng speaker kesa sa gospel, nalilihis po yung tamang pagtingin sa cross. Sinasabi ni Paul, hindi nagiging effective yung gospel dahil sa presentation, kundi dahil sa kapangyarihan ng mensahe ng cross mismo. Kaya ang point, ang kapangyarihan ng kaligtasan ay hindi nakasalalay sa galing po ng tao, kundi sa gospel lang ni Christ na pinapangaral. So malinaw yung sinasabi niya na ang church hindi nakatayo sa galing ng tao. Hindi siya nakatayo sa galing ng nagsasalita, sa personality ng leaders, or ano pa. Ang church nakatayo sa gospel ni Christ. Sa Corinth, may tendency na pumili sila ng mga leaders based sa preferences, kung sino mas magaling, kung sino yung mas convincing, mas appealing. Pero mali yun sa perspective ni Paul. Kasi ang standard ng church is not human excellence. Ang standard is the message of the cross. Kaya kahit polish yung delivery, basta gospel po yung tinuturo, nandun pa rin po yung power. Pero church, hindi po ibig sabihin, hindi na po namin gagalingan sa ministry.
Hindi po yun yung point ni Paul. Bilang mga nagtuturo po ng salita ng Diyos, responsibility pa rin po naming mag-aral ng mabuti. Maghanda po ng maayos, hindi pangaral po ng malinaw yung salita ng Diyos. Gusto rin po namin maging faithful and excellent sa paglilingkod. Pero hindi po para humanga kayo sa amin, kundi para po mas maging malinaw yung salita po ng Diyos. And tinututulan po ni Paul, and yung tinututulan po ni Paul dito is, pag yung tiwala natin nalilipat na sa galing ng tao kaysa sa kapangyarihan po ng Ebanghelyo. Kasi hindi naman presentation yung nagbabago ng puso. Nabanggit nga ni Brother AJ kanina. Hindi eloquence yung nagliligtas. Ang ginagamit po ng Diyos ang ginagamit ng Diyos para magligtas at magbago po ng tao ay yung gospel po ni Christ. Kaya church, very practical po ito. Minsan hindi natin napapansin, pero nag-shift yung focus po natin sa message papunta sa tao. Mula sa message papunta sa tao. Natural lang naman na may gusto tayong delivery or style po ng preaching. At may mga preacher na mas na-appreciate natin yung paraan ng pagsasalita or yung dating po nila sa pulpito. Minsan din may preference tayo. May preferences tayo kung sino yung mas gusto po nating pakinggan. Wala namang mali po sa mga yan. Pero dapat maging careful po tayo na hindi yon yung basehan kung paano natin tinatanggap ang salita po ng Diyos. Yung basehan po natin ay yung gospel and truth mismo na tinuturo. Pag ganun po kasi yung nangyayari, unti-unting nagkakaroon ng consumer mindset sa loob ng iglesia. Parang namimili na lang tayo kung ano yung gusto nating pakinggan o sino yung gusto nating pinapakinggan. Imbis na hinahanap talaga natin yung salita ng Diyos, pero nakita natin na gospel yung sentro, hindi po tao. Kasi pag gospel po yung sentro, nagiging stable po and united ang church. Pero pag tao po ang center, dun na po nagsisimula yung comparison, preferences, and division. Kaya tanong po para sa atin, gospel po ba yung hinahanap natin kapag nakikinig po tayo? O yung tao, yung mas nangingibabaw sa attention po natin? Kasi pag yung gospel yung nasa gitna, hindi dapat nade-divide ang church. Pero pag napalitan na po ng tao, dun unti-unting nagsisimula yung division. Kaya kung ito, sa tatlong yon yung tinutuwid ni Paul, paano po tayo ngayon dapat tumugon bilang church para maiwasan yung ganong division? And sa application po natin, meron po akong 3. Sa application na po tayo. Reject division by keeping Christ at the center. Pero paano po natin magagawa yon? Meron po akong 3. Number 1, don't build your identity around human leaders. Verse 11 to 12. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Christ. Or I follow Cephas, or I follow Christ. Sa verse 11 to 12, sinasabi ni Paul na may report sa kanya galing sa people ni Chloe na may quarreling sa church, sa Corinth. Ibig sabihin, hindi po ito tago. May totoong tensyon sa loob po ng iglesia. Hindi po ito chismis or haka-haka lang. May mga taong nakakita mismo sa nangyayari and pinapaalam nila yon kay Paul. Kung papansinin natin, hindi binaliwala ni Paul yung report. And bilang pastor and apostol, alam niya na pag yung division sa church, hindi po naagapan, mas malaki po yung magiging problema.
And nilinaw niya kung ano yung dahilan ng away dito. Sabi niya, what I mean is that each one of you says, I follow Paul, I follow Apollos, I follow Cephas, or I follow Christ. Ibig sabihin, yung quarrel, hindi lang po tungkol sa magkakaibang opinyon. Nakikita na po sa paraan ng pagsasalita nila. At kung paano nila nilalarawan yung sarili nila. Meron na po silang kanya-kanyang pinipiling pangalan na kinakapitan. Hindi naman ibig sabihin na mali po sila Paul, Apollos, Cephas. Lahat po sila mga servants ni Christ. Ang problema po kasi yung mga believers, nilagay nila yung sarili nila sa lugar na hindi naman para sa kanila. Imbis na makita yung mga leaders bilang mga lingkod ng Diyos, mga lingkod na ginagamit ng Diyos, naging dahilan pa ng division ng church. Kahit nga yung statement na I follow Christ, hindi rin po yun tama. Sa flow ng passage, kasama rin yun sa listahan ng mga statements na nagpapakita ng division. Ibig sabihin, kahit tunog tama yung pagkakabanggit na I follow Christ, kung ginagamit naman din para ihiwalay yung sarili niya sa ibang believers, mali pa rin po yung kanyang puso. Kaya issue dito, hindi kung sino yung binabanggit nila, kundi yung division na unti-unting nabubuo sa church. Kaya malinaw, gustong ipakita ni Paul na yung church sa Corinth, hindi na nakatingin kay Christ. Kasi nagiging visible yung division nila dahil sa pagtingin nila sa mga leaders. And bago pa lumala yung sitwasyon, gusto na itong itama or ituwid ni Paul. Kaya application po, church, pwede rin pong mangyari sa atin. Pwede rin pong mangyari ito sa atin nang hindi po natin namamalayan. Di naman po siguro natin sasabihin, I follow Pastor L.A. I follow Brother Linwell. I follow AJ, Alvin, Kuya Alvin. Wala naman pong ganun. Pero minsan lumalabas po yun sa paraan ng pagtingin natin sa mga taong ginagamit ng Diyos. Na pag masyado na po tayong naka-attach sa isang pastor, minsan nagiging mahirap na para sa atin makinig sa iba. Pag siya lang yung gusto nating nagtuturo, excited tayo. Pero pag iba na, pag di na natin gusto, parang nawawala na rin yung interest po natin. Hindi naman sa iba na po yung pinapangaral. Wala naman po tayong ganong issue sa church natin. Pero problema kasi, nasanay na po tayo sa isang tao. Hindi naman po masama yung magmahal at magpasalamat sa mga leaders. And again, sabi ko nga kanina, utos din ng Diyos na igalang po sila. Pero iba po yung appreciation sa attachment, gaya ng nasabi ko kanina. Na pag yung leader na yun nagiging pangunahing dahilan kung bakit po tayo committed sa loob ng iglesia, o siya na yung nagdidikta ng loyalty natin, may mali na po sa direksyon ng puso natin. Sadly po, yung iba sa atin na wala lang si pastor, bihira na lang natin makita. Kumbaga nawala na rin siya. Kaya maganda pong itanong natin sa sarili natin, kung mawala po yung leader na yon, or let's say si pastor kasi wala nga siya ngayon, mananatili pa rin po ba tayong tapat sa ating iglesia? Kung iba po yung magtuturo next week, yan, si Father AJ po magpipreach next week, pareho pa rin po ba yung eagerness nating makinig sa salita ng Diyos? Sana po suriin natin yung sarili natin. Hindi sa wag nating mahalin yung mga leaders or pastor natin. Wag lang nating ibigay sa kanila yung lugar na para lang kay Christ. Pangalawa, remember that Christ alone is your Savior. Sabi sa 14 to 16, I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptize anyone else. Dito naman, nagbigay na si Paul ng personal na example sa verse 14 to 16.
Sabi niya nga, I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius. Naalala pa niya yung household of Stephanas. Kung babasahin po natin, parang hindi siya connected. Pero may dahilan po kung bakit niya rin ito sinabi. Hindi po minamaliit ni Paul yung baptism. Alam po niya na mahalaga to bilang utos ni Christ and bilang public declaration ng faith. Pero yung concern is baka gamitin po ng mga taga-Corinth yung baptism para lalo pang palakasin yung division na nagaganap sa church. Kaya sinabi niya sa verse 15, so that no one may say that you were baptized in my name. Ayaw po ni Paul na may mag-isip na dahil siya po yung nagbautismo, mas espesyal na sila o mas malapit sila sa kanya kaysa sa ibang believers. Ayaw niyang magkaroon ng impression na may sarili siyang followers. Kaya mapapansin natin dito yung puso ni Paul bilang apostol. Di niya hinahanap na dumami yung mga taong magdadala ng pangalan niya. Mas mahalaga sa kanya na si Christ yung makita kaysa sa sarili niya. Ayaw niyang kahit yung isang magandang bagay tulad po ng baptism is maging dahilan para malipat yung atensyon ng church mula kay Christ papunta sa tao. Kaya church application, may mahalagang lesson po dito na hindi lang para sa mga members, kundi lalo na rin po sa mga naglilingkod sa church or may mga ministry sa loob po ng church. Makikita natin dito yung humility ni Paul. Bilang apostol, pwede sana niyang ipagmalaki na marami po siyang nabautismuhan. Pwede niyang gawing sukatan yung successful ng ministry sa dami ng taong nakakapit po sa pangalan niya. Pero kabaliktaran po yung ginawa ni Paul. Mas naging concern niya na walang sino man yung mag-isip na sa kanya sila kabilang. Malaking paalala po to sa lahat ng mga nagtuturo, nagli-lead, or kung may dinedisciple man tayo, or kahit ano pong ministry sa loob ng iglesia na ginagalawan po natin. Hindi po tayo tinawag para mag-ipon ng mga followers po natin. Hindi rin tayo tinawag para maging sentro ng atensyon po ng mga tao. Ang success po sa ministry is hindi pag mas kilala po tayo, kundi pag mas kilala at mas mahal si Christ. And bilang mga members ng church, tanong po natin yung sarili natin. Pag may taong ginagamit ang Diyos sa buhay po natin, saan ba tayo mas humahanga? Sa taong ginagamit ba ng Diyos? Ay sa taong ginamit ng Diyos? O sa Diyos mismo na gumamit po sa taong yun? Kasi po yung goal po ng bawat leader is hindi dalhin yung mga tao sa sarili niya. Ang goal po ay dalhin yung tao kay Christ. And last, number 3, keep the gospel above personalities and preferences. Keep the gospel above personalities and preferences. Verse 17, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. And na-expose na po natin to kanina. And sa verse na to, malinaw kung ano yung gustong mangyari ni Paul sa church. Gusto niyang manatiling nasa sentro yung gospel. Hindi niya hinahayaang may ibang bagay yung umagaw sa lugar po ng mensahe ni Christ. Kahit pa maganda o mahalaga po yung mga yon. Alam niyang pag nawala yung gospel sa gitna, unti-unti rin pong mawawala yung pagkakaisa ng iglesia. Kaya church, application po ito sa atin. Kailangan din po natin bantayan yung puso natin dito. Hindi lang kasi yung mga false teaching yung pwedeng magpalayo po sa atin sa gospel. Minsan pati rin po yung sarili nating preferences. May mga pagkakataon na mas nagiging concern natin kung sino na yung magpipreach.
kung paano siya magsasalita, or kung gusto ba natin yung way ng pagpipreach niya. Bago pa man tayo makinig, parang nakapag-desisyon na tayo na kung magiging engaged ba tayo or hindi. Kumbaga, nawawalan na agad tayo ng gana, pakinggan kung sino tatayo. Church, pag ganun po yung nangyayari, hindi na yung gospel yung nagiging basehan po ng pakikinig natin. Yung preference na. Kaya magandang sanayin po natin yung puso natin tuwing linggo. Bago natin tanungin na magugustuhan ko kaya yung preaching, mas magandang tanungin po natin, ano yung gustong ituro ng Diyos sa akin ngayon sa pamamagitan po ng kanyang salita. And malaki pong pagbabago yon. Kapag yung goal natin, marinig yung boses ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, magiging teachable tayo. Kahit iba-iba po. Kahit iba-iba yung personalities ng mga preacher na tumatayo sa harapan. Hindi naman ibig sabihin na tanggalin natin yung preferences natin. Ha? Meron at meron pa rin po tayong mga style na mas gusto natin. Pero hindi po yun yung magdidikta kung gaano tayo magiging receptive sa salita ng Diyos. Isa pa, huwag din po natin gawing usapan pagtapos ng service, yung preacher lang. Kung sino yung nag-preach. Minsan po mas natatandaan pa natin kung paano niya dineliver yung mensahe kaysa sa mismong salita ng Diyos po na pinapangaral. Mas napag-uusapan natin yung delivery kaysa sa gospel. Kung ganun po yung laging nangyayari, maganda pong itanong natin sa sarili natin. Tuwing linggo, ano ba talaga yung inaabangan natin? Faithful preaching ba ng gospel o kung sino po yung nasa pulpito? Sa totoo lang, rebuke din po ito sa akin. Habang tinatype ko po ito, nag-iisip ako ng magandang application kasi sa church. Nahihirapan po ako. And pumasok po ito sa isip ko. Na parang ako rin po yung kinakausap ng passage. Kaya tinamaan din po talaga ako. Kaya lahat po tayo kailangan paulit-ulit na ibalik yung puso po natin sa gospel. Hindi po sa tao. Kaya challenge sa atin, pagtapos po ng preaching, ano po yung baon natin pa uwi? Yung impression ba natin sa nag-preach? O mas malalim na pagkilala kay Christ? Kasi yun po yung sukutan ng gospel-centered church. Hindi kung gaano tayo nai-impress sa messenger. Hindi kung gaano tayo nailapit ng mensahe kay Christ. And ito na po ako sa conclusion. Gospel conclusion. And at the end of the day, kung babalikan natin lahat ng sinabi ni Paul, iisa lang talaga yung pinanggagalingan ng unity ng church. Hindi po yung effort natin, hindi yung pagkakapare-parehas natin, and hindi rin kung gaano kalakas yung relasyon natin as a church. Yung pinanggagalingan po ng unity is yung ginawa po ni Christ sa cross. Kasi kung iisipin po natin, bago pa man tayo tinawag to be one body, tayo yung mga taong hiwalay po sa Diyos. We were not naturally united with God. And definitely not naturally united with one another. May mas malalim na problem than division. We were dead in sin, self-centered, and spiritually lost. Pero kahit ganun, si Christ, hindi naman siya nagstay distant. He stepped into our brokenness. He bore the penalty we deserve on the cross. And sa ginawa ni Kristo na yun, hindi niya lang tayo pinagkasundo sa Diyos. He also created a new people, a new family, a new body. Kaya yung unity ng church is not something na ginagawa po natin. It is something Christ already purchased. Sa cross, hindi lang tayo pinatawad. Pinag-isa tayo. One Savior, one cross,
one Spirit, one gospel. Kaya kung may dahilan kung bakit may church, bakit possible yung unity. Kasi sapat yung kapangyarihan po ng dugo ni Kristo. Di lang para iligtas tayo, but to form one people out of many. Kaya every time na may tension po, comparison, preferences, that tries to divide us, we don't just correct behavior. We go back to the gospel. Kasi doon natin naaalala na wala po sa atin yung karapat-dapat. Lahat po tayo pantay sa paanan ng cross. Walang mas mataas na Christian. Walang tao yung nagmamay-ari sa church. Lahat po tayo sinners, saved by grace, equally dependent on Christ. So kung si Christ, yung dahilan kung bakit tayo naligtas, siya rin yung dahilan kung bakit tayo naligtas. Siya rin yung dahilan kung bakit tayo dapat manatiling iisa. Not because we are easy to love, but because He is worthy to be followed together. Kaya simple lang yung panawagan sa atin. Stay at the cross. Kasi habang mas lumalalim yung view po natin sa gospel, mas nawawalan ng space yung pride, comparison, and division. And mas nagiging visible yung unity na si Christ lang yung kayang gumawa. Manalangin po tayo.